Wow, senior. Solo mo na niya, tapos group mo. Akin na to. Ayan, magandang hapon. Mama ko, solo mo. Talagang view ba? Booking ha, Romel ha. Kid, kumusta ka naman? Long time no see. Mama ko. Mama Ox dito. Ang ganda ng damit ko pang pao. To your left. Mama Ox dito. Alam mo na. Alam mo na, papao ha. May susunod pa. Umalis na po si ano. Papao, mamaya. Tapos, pagdating sa bahay, delete. Ay, hindi! Grabe naman, Ano, post ko? One more po, one more. You're right. Hindi dahil sa'yo, alam mo na. Ate ni... Ate Nits daw. Ako mag-post. Hindi, pwede na Lapit tayo. pwede niyo na muna. Kid. Kid! Mama Ox, paano lang, pa-invite lang. To watch. Ayan, hi sa mga followers ni Glenn Sibo. Yes. Ay inanyayahan po namin kayo manood ng Christmas mula Lunes hanggang Sabado, October 21 na po. Pagkatapos ng Eat Bulaga. Ayan, sa TV5, syempre. Correct. Pagino. Ayan, si Ate Nits ang sumagot. Ang media quest. Kasi may copyright yung title. May nagpa-plug na kasi kami. Oo. Tapos biglang mayroon din silang segment na gano'n na title. August pa namin kasi ito na binubuo. So yun. So Media Quest ang sasagot kung may mga legalities, legal problems or whatever. Ikaw, ano na-feel mo na meron gano'n sila pokey? Cute. Diba? Kasi ko, at least, diba, umingay ang Christmosa namin. O, diba? Sino nakaisip ng title? Ikaw ba? Hindi ako. Si Enrico. Ang creatives. Dito rin, inalok nila sa akin. Naaaliw ako. Maganda eh. So yun, kaya malapit na nga, excited na nga kami dito. October 21 na ito, pagkatapos ng Eat Bulacan. So, Buti tinanggap mo, Ox. Napaka-busy mo, dami mong ginagawa. ayun na nga. minsan tinatanong ko sarili. Tapos daily! Ano problema mo? Oo. Bakit, di ba? Oo. Kasi, syempre, sa vlogging, okay na ako dun sa dalawang vlogs ko eh. Kumbaga, nasusunod ko yung oras na gusto ko. At ako yung hari ng sarili kong net. Oh, nagmamanage ka din. Di ba parang, para siyang school na hindi mo alam kung kailan ka graduate. Kung ba't ka napapayag dahil kay Enrico? Dahil si Enrico kasi, siya yung unang nagtiwala sa kasi na magkaroon ng sarili kong talk show noong 2005. Showbiz number 1. With Nina Corpus and JC Quadran. So everyday din siya. Kailan siya nag-start with TV5? Si Enrico? Hindi ko alam. Pero parang bago lang. Ewan ko. Sa kanya ko lang din naman. Na ano. O, si Enrico talaga yung naging malaking reason. Because I owe him a lot. Yung ka mag-ano. Oo. Tumanon ng utang na loob. Yes. Ganun naman dapat ang buhay. Sa mga henerasyon ngayon, huwag mo asahan yan. Thank you is enough. Ganon. Thank you. Ayan, since hinintay natin si MJ Marfori. Okay, baka meron mo kayo mga ano. Huwag ka masyadong mumukha ka, Romel, no? Hindi ka igaya. Go, no? Every week. Kaya kami ay tuwan-tuwa. At syempre, pangalawa, ang pre-programming pa namin ay ang mga Dapper Cats, ang Eat Bulaga,
Kaya feeling ko matutulungan din naman kami para mas marami pang manood. Oo. At wala naman po kami masyadong kalaban sa hapon, kundi yung mga drama, yung mga drama-drama. Syempre, alam niyo na, pagka hapon, iba-iba naman ang mga taste ng mga tao sa panonood ng television. So, yung iba gusto lang maaliw, yung iba gusto ng chismis, yung iba gusto lang nilang manood. Sa panahon ngayon na napakahirap ng i-please ng mga tao, ay talagang yan po yung una naming concern. Kung paano namin bubuhayin yung hapon. Kaya isang malaking ano po ito. Hindi man tinik sa dibdib, no? Isang malaking pasanin po sa amin ito. Isang hamon na ikaw talaga nagsabi ng hamon. Hamon yun, hamon. Eto, hamon. Okay, sorry. Ibang hamon. Hamon, parang challenge. Oo. Iba yung hamon. Pasensya na. Ayan, di ba? Isang napakalaking responsibilidad, napakalaking hamon ang ibinigay sa amin ng TV5 at kaya wala kaming ibang pwedeng gawin kundi pag-igihan everyday yung aming mga ginagawa. Kung meron ho kayong mga katanungan, pwede ho kayong magtanong. Tayo ay live na napapanood sa Facebook? Hindi. Magla-live. Magla-live. Okay. So, thank you po kasi alam nyo, napaka-traffic naman, di ba? Pero para kayo pumunta dito, para kayo ay maglaan ng panahon ninyo dahil maingay si Romel, naglaan kayo ng panahon para pumunta rito, sinagasa niyo yung traffic at alam ko, pito ang events ngayon na yung iba sa inyo, napakaraming events na tinanggap ngayon. Pero nandito kayo para suportahan kami. Maraming salamat sa inyo. Chikahan with TV5's newest game show. Welcome sa super exciting video conference mga kapatid na Quizmosa! Palakpakan naman natin ang ating mga sarili. Woo! Hello mga kapatid, thank you for joining us online. Sobrang excited ako makachikahan ang ating OG. OG po talaga siya na Cheese Master who will bring us the latest gossip in town. I love it. But eto na po mga kapatid, before we dive into the exciting stuff, let's start by giving a warm welcome to our Chief Operating Officer who's here to give us a few words. All right, let's all give a round of applause for our beloved boss, Sir Dino M. Lorena. Sir Dino, hi Sir Dino. Good afternoon everyone. Sandali lang po ako dito, hindi pa tatagalin to, no? Sa tuloy-tuloy niyong pagsuporta sa TV5. Napaka-exciting po itong hapon na to dahil medyo matagal namin iniisip kung ano ang aming ihahandog. Dito pala kayo! Oh, I love it. Maganda po yung acting. Bongga. Ito na po. Hindi ko kayo na-expect. I love Sir OG, ito na ha. Tawagin na po natin ang mga co-host nyo na sila Tita Jex, Tonton, at ang heartthrob, Kid Yambao. Ay, gusto ko po yung talagang umacting rin po ang ating mga kapatid sa press, na fresh. Pero maraming salamat po, kayo lang po talaga yung nagbigay ng pre-show. Kung message nyo para sa mga kapatid natin. Naku, tinawag akong Sir ni MJ. Patatayuin kita ng 2 hours. Hindi ko yun nun. Iba yun? Iba yun? Hindi ako yun. Hindi kaya. Hindi ko naman kamukha yun. Anyway, ayan, syempre pa ang aking pagbate sa aking mga kapatid sa panulat, sa mga vloggers. Ayan, maraming salamat po. Alam naman natin na hindi ganon kadaling magpunta rito, lalo na napaka-traffic sa EDSA, pero yan ay pinagpapasalamat po namin sa inyo.
Thank you so much, Mama Ogs. At balita ko nga ngayong hapon may patikim ka sa mga guests natin kung paano maglalaro sa kakaiba. At napakaganda na sinabi nyo, original game show na ito na first on Philippine TV. Oo. Original kasi may kasama kasi siyang parang talk show din. Oo. Oo, kaya siya. Kasi kung game show lang, normal lang. Pero ito hinaluan namin ng mga ng spice. Ayan, kada round, kada tanong, meron din kaming mga hilig. Yon. Para naman updated din ang ating mga televiewers at ang ating mga netizens sa kung anong kaganapan ng mga nangyayari sa industriya. At hindi lang sa showbiz, maging sa sports, sa politics, di ba? Lahat yan i-cover namin. Bongga. Oo, pero naka-bulletproof kami. Diba? Iba. Pero safe naman. Kasi nakakatawa, sabi mo, yung mga sasagot, baka sa kanila malipat yung mga Oo. O, diba? Di kasi siyempre, Kahapon. diba? Katulad yan, pag may sumagot sa tanong namin, tapos yung sinagot niya iba, sa kanya nang galing yun, siya i-boss nyo. I love it. Oo. Pero Mama Ogs, ito na, meron kayong 3 rounds. Tama po ba sa quiz Ito, okay, ayan, syempre pa. Opo, napakasimple lamang po ng ating mechanics. Ito yung napapanood nyo naman sa iba, pero sa amin kakaiba yung aming approach, no? Meron po tayong 3 rounds at ang may highest score po ay may highest score po after 3 rounds ay mananalo lang. Naku, eto na. Alam nyo, pinag-iisipan namin kung ibibigay namin itong premyong ito, no? Or kung babawasan pa namin. Magkano ba yan? Mga kantasan? Magkano ba, Mama Ogs? Panalo kayo ng 3,000 pesos. Pwede namang 1,500 na lang yan kasi mayayaman naman. 3 na. 3 na natin. 3,000 na. Naku, pinag-iisipan pa namin kaltasan. Ano ba yan? O anyway, pasensya na kayo. Napakalaki ng ating papremyo kasi gusto lamang namin ibahagi sa inyo yung kung paano tumatakbo ang Quiz Mosa. Sa tulong na rin syempre ng mga kapatid natin sa vlogging at sa panulat. Ayan. Mga Ogs, meron tayong mga kapatid nga sa panulat at mga vlogger na sasali ngayon. Oo nga. Tawagin na po ba natin Correct. sila? Tawagin na natin Sige. sila. Yes. Ayan. Ang mga participant po natin ngayong hapon na ito para sa ating first run, di ba? Patikim ng Quiz Mosa ay si Jayco TV, si Jayco Manangan. Go Jayco! Let's go, Jayco! Ay, eto na! Si Tito Jude Cartalaba ng Lionheart TV. Ready na? Jude, dali ka na rito. At syempre, si Tito Ahmed Nabus ng Marites University. Are you here, Tito Ahmed? Yes! Oo! Malayo ng tingin ko. Siya may layo ng tingin ko, di ba? At syempre, si RN Marcelo ng Barbie Licious. Ayan. Ready na? Syempre, saan kayo po pwesto dito? Oo. Dito. Pinagtanong blocking natin. O, dito sila. Ito pong 4 na nasasali po sa quiz mo. Sa take it away, Mama Ogs. Alam na ba nila ni Canix? Oo po, ito po. Ayan, ito na nga po. Paano nga daw ba ito laruin, Mama Ogs? Dito sa ating TV screen. Syempre pa, kung paano lalaruin ito, ayan, sa ating round 1, ito'y pinamagatang mamili ka! Ang round 1 ay mamili ka nga dahil meron kang pagpipilian. Ito yung multiple choice at doon sa ating ibibigay na mga pamimilian ay nandoon ang tamang sagot pero meron doon mga maling sagot. Ayan, meron tayong, syempre, di ba yung gano'n? Oo. Meron tayong 5 cues as in questions. 1 point per correct answer. At Kit? Ayan, dapat hintayin muna magsabi si Mama O na i-chika mo na. Dali, bago kayo mag-raise ng inyong mga flags. Okay, ganun na kasimple. At pag nagkamali, chika mo na. Dali. Ayan, okay. So malinaw na yan ha. Sa ating round 1, game na ba kayo? Game na kayo, I'm sure. Kaya eto na. Ha? Ichichika na natin ito. Dali. Let's go. Okay, round 1. Sa mamili. Taas ang boses ko. Bakit ang taas? Ayan. Eto na, sa mamili ka, ha? Pag sinabi kong ichika mo na dali, saka pa lang kayo magtataas. Eto nga, may iniregalang fur baby si Angel Oxin kay Vice Ganda.
Anong hayop ito? Is it A, aso, B, pusa, C, kuneho? Ichika mo na, dali! Sandali. Ambet. Aso. Alam mo, Ambet, hindi ikaw ang nauna. Si Romel. Romel Placente. Siya rin ang una. Ako nakawag sa lagi yung pangalan eh. Siya yung nagbulong. Mahadera. Ayan, Ambet. Aso is the correct answer. You are correct. May 1 point ka na. Ito pa sa ating susunod na tanong. Sinong L? L as in El Bibo, charot. Sinong L ang nag-confirm na magjowa na nga si Kobe Paras at si Kailin Alcantara? Is it A, Lois Andalio, B, Lea Salonga, C, Lolit Solis? Wala pa. Ichika mo na, dali! Okay, si Jacob. Letter C. Lolit Solis is correct. Ayan. May 1 point na si Jacob. Oo. Ayan. Mahadera talaga si Ate Lolit, ano? Sa kanya Lolit. Diba? Ayan. Ang ating susunod na tanong, sino sikat na actress ang may boyfriend na tatakbo bilang mayor ng Maynila? Is it A, Jody Santa Maria, B, Kylie Padilla, C, Rian Ramos? Ichika mo na, dali! Si ano? Si RM. RM? Paano mo nasabi? Nabalitaan mo. Sa social media. Ayan. Rian Ramos nga ba? Dapat sabihin mo yung huling vlog ni Mama Ogs. Oo nga. Silang dalawa. Oo, silang dalawa kasi umapir sa aking vlog at sumusupok. At lagi nasa Manila kasama ni Sam Bersosa. Eto nga. Kung si Rian Ramos nga ba ito? Okay. Your answer is correct! Kita ko 1 point na sila. Dito mo naman talagang, alam mo, pinapawisan na sila sa halagang 3,000. Ayan. Ito naman sa ating Q4. Feeling ng marami, sina Maris Racal at Anthony Jennings ay magjowa. Magjowa na dahil nakita silang may suot na matching. Ano? Is it A, bracelet, B, sapatos, C, jacket? Ichika mo na, dali! Amber. Sapatos. Bakit? Bakit sapatos? Wala, matching lang. Matching shoes. Saan mo nakita ito? Sa Italy sila. Sa Italy? Totoo. Oo. Pwede ba natin pakita yung ano? Wala. Ayan. Sapatos nga ba ito? Yes. And your answer is correct! Wow! Ayan, 2 points na ba? Ilan na ating mga ano? 5 na, may isa na lang. Last na lang po. Last question na po. Or for round 1. Last question sa ating round 1. Pero ang lamang po si Tito Ambet so far. Ambet. Yes. Oo. Ayan, syempre, nako, Jude. Hey, Jude! Ayan. Eto na, pinagtripan ng gusto si Carlos Yulo ng mga netizens dahil sa pagsuot niya ng ano? Is it A, crop top, B, leather pants, C, choker? Ichika mo na, dali! Si Ambet ulit. Siya po. Ambet, Crop top! crop top. Bakit crop top? Bakit nga? Parang ganun yung suot Paano ito. mo nalaman? Diba? Ganun yung Paano suot mo ito. nalaman? Carlos Yulo. Hindi. Ha? Parang donya ano eh. Okay, crop top. Crop top nga ba? Your answer is correct! Alam nyo, hindi lang si Dennis, hindi lang si Carlos, maging si Dennis Trillo ay nagsuot din kaya tinawag siyang kapusod. Oo.
Si Jong Hilario, ganun din. At, pero ang pinakauna dyan nung 19 na si Kalichari, di ba? Pero nung 1980s ba o early 90s, si Aga Mulak nagsuot din ng crop top. So, ganun yung aming meron kami mga trivia at meron din kaming mga chika na hindi pa nalalaman ng publiko. Ayan. Oo. So, Mama Ogs, round 1 pa lang po yun. Sino nang Si sino nang Tito lamang? Abet po. Si Abet. Tito Abet ng lamang. Yes. So, dito sa aming sa 3 rounds ay wala namang na-eliminate. Yes. Oo. High score lang talaga ang aming pinagbabatayan. Okay? Winner ka na, Ambet. Pero proceed na lang tayo sa Q&A, sabi ni Madam. With 3 points, congratulations! So, 3 rounds ito. Ito yung round 1 pa lamang. Pero si Ambet ang nanalo. At para lang magkaroon kayo ng idea kung anong ganap. At meron din yung round 2 at round 3 namin ay mas umi-exciting pang lalo. Ayan, maraming salamat sa inyo. Congratulations, Ambet. At talagang ang laki ng plano ni Ambet sa nakuha ng 3,000. Baka magpapatayo siya ng bahay. Down. Pero Mama Oaks, grabe di sila nahirapan sagutin yun Parang wala nang ABCD I love it. Pero nakakatuwa. Imagine mo pag live yun sa TV show, di ba? Pag umere na sila. Correct. I love it. So, mas exciting pa yung mapapanood natin sa October 21. Thank you so much. Maraming Ayan. salamat Thank po. you. Pwede Thank nyo lang you. iuwi yung bandila na yan. Yeah. I love it. Thank you so much. Ang galing ng mga media friends natin. Pero Mama Oaks, eto na, ready na magtanong yung mga kapatid natin from the press. Kanina pa pinapadala pa-update yung line-up ng ating friends sige. from the press and of course, social media journalists natin, para itanong ang kanilang mga katanungan. I-open na po natin ang floor at ang una po na magtatanong ay syempre si John Francisco ng Business Mirror at ang tanong daw niya for Tita Jex. Alright, ready na ba? Bigyan lang po natin yung mikropono sa kanya. Ayan. Hi, Tita Jex. So we all know naman na very successful yung career mo as a vlogger, especially Thank you. especially during the pandemic. Padala mo ba siya, Jex? Thank you. No, so ayun. So Sabihin mo baka may nakaraan kayo. Wala. Ngayon ko lang siya na-meet. Okay. So very successful yung career mo sa vlogger, especially during the pandemic. So paano mo parang nag-transition from being a online content creator to a TV co-host? And ano yung parang preparations mo para makasama sila dito? And yeah, mag-shine. Daming tanong. Hindi. Ayan, siya Hindi. Actually, nakatulong din talaga yung pagiging vlogger ko. Kasi dati, hindi naman ako sanay na humaharap sa camera. Kahit yung mga unang vlog ko pa, nahihiya pa akong humarap sa camera. Kasi sanay ako nung nasa likod lang ng mga shows, gano'n, parang staff lang. So, nung nagsimula akong mag-vlog, tapos nagsimula akong masali sa Showbiz Update, tapos may mga kumukuha sa aking event, tinatry kong maging mag-host. So, from then, yun yung naging ko, para mapasali dito. Oo. Parang lang. Yun, from vlog to hosting, yun din talaga yung naging ko stepping stone para sabihin mo makarating kung dito. ano yung bago ka na napasok dito, ano muna naging trabaho mo? Oo, kasi dati, manager ako ng comedy bar. Sa punchline. Hindi, bago pa yan. Ano? Di ba nasa Carabaan siya ng Quezon? Iba yun. Kinalimutan ko na yun. Charos. Hindi, kahabaan talaga ng Quezon Ave, yung punchline. Kahabaan talaga. Yun, diba? Oo, kahabaan talaga ng Quezon Ave yun, yung punchline comedy bar. So, naging manager ako noon. Hanggang sa, yun na, syempre, nag-pandemic. So, eto, napunta ako sa pag-vlog. Dahil din kay Papa O. At dahil din sa kanya, kaya ako nandito. Ayun. Thank you po. So, thank you. My question naman po is for all po. Kamusta naman po yung banding nyo throughout the planning and now po is malapit na pong
i-public ang show niyo po. So, nagkaroon po ba kayo ng awkward moments or yeah? Actually, may mga bonding moment po. Tinuturuan kami ni Papa Ogs kung ano yung mga bawal sabihin. Kasi usually sa vlogging yung ginagawa namin, di ba, wala masyadong sensor. So, nung tinuturo sa amin ni Papa Ogs, bawal yung sabihin to. Baka maka-offend kayo pag nabanggit yung tong word na to. So, kaya kailangan may bonding kami para ma-familiarize din kami to each other. Yun. Kasi, hindi, nag-bonding naman kami kasi bago pa itong show, talaga magkakakilala na kami. Yun ang importante talaga kasi mahirap pag kakapain mo pa kung baka ma-offend ito, baka hindi siya tumawa, baka corny siya o ano. Kami, hindi naman kami nagkakahilahan. So, give and take naman pagdating sa batuhan ng mga linya. So, tinuturo ko rin sa kanila kung ano yung hindi magandang sabihin sa ere, kung ano yung bawal sa ere. Kasi lagi akong bisita nung MTRCB nung araw sa morning show namin noon sa ABS, yung Magandang Umaga Bayan, Magandang Umaga Pilipinas hanggang sa naging Umagang Kay Ganda. So, may pinapatawag din ako, ganyan. So, madami ako natutunan through the years na ina-apply ko dito at itinuturo ko naman sa kanila. Pero syempre, hindi rin naman natin kabisado ang mga netizen ngayon kung kailan sila ma-offend. Minsan nga, alam mo hindi ka nakaka-offend, na-offend mo na pala sila. So, kailangan lang sensitive ka, mindful ka, at medyo kikilalanin mo yung mga taong bibiruin mo. So, yun ang tinuro ko sa kanila. At matagal ko nang tinuro sa kanila yun, kagabi lang. Nag-bookbanting kami. Matagal. Hindi, pero matagal na kami magkakaibigan. Hindi, ayun nga, sabi nga ni Mama O, si Mama O kasi galing ako sa kanya. So, siya yung manager ko. Sinilawin mo yan? Siya ito naglabas? Hindi, siya yung manager ko nung pa lang ako, I think 13, 14 years old. So, si Mama O na yung nagpalaki sa akin sa industriya lang, yun lang. Sa kanya din ako nag-workshop. So, galing ako kay Mama O sa madaling salita. Tapos si Tonton naman, nakasama ko rin sa ilang naging shows. Kami kasi. Ay, hindi. Si shows lang. Sa mga shows kami. Yan. Tapos dumadalaw ako sa bahay nila Ton. Ang Bexby, di ba? Bex Battalion. Dumadalaw ako. Pandemya, yan. Tapos si Jex naman, kay Mama O din, dahil nga tandem sila sa may ginagawa sila sa vlogs. So, nasa isang lang kami halos, nasa isang poder lang kami. So, para kami magkakapit bahay dito na nag-isang bahay na nasa isang show. So, I think magiging masaya at madali para sa amin to. Ayun. Thank you po. Thank you so much, John. Are you good with your questions? Alright, next up we have... So, trabaho nila. Hindi, diba? Hindi, yun lang ang gusto namin i-target. Per industry pa? Basta lahat yung gusto namin tamaan ng show na ito. Kasi, imagine mo, we have to produce like 6 days times 4 contestants. So, 24 a week. Syempre, tatagal to ng 20 years. So, ilan yun? Yes! Manifest, Mama Og! Kaya mo ba? Diba? So sila nang bahala na sila doon. Pero kami, very positive kami na magiging matagumpay itong show na to. Lalo na sa mga panahon ngayon na ang chismis ngayon ay hindi lang pang magkakapit-bahay. Nung araw, mga kapit-bahay ka lang para i-chismis mo yung buhay ng iba. Ngayon, sa comment section, hindi naman kayo nagkikita talaga. Nakakaguntahan kayo doon. Diba? Nagkakapalagay ang loob kayo, nagkakaisa kayo ng opinion, naglalaban ang opinion ninyo. So, ganun na ngayon. Ang dami nang nangingialam sa buhay ng ibang tao. Pero itong show namin, hindi naman sa pakikialam sa buhay ng mga personalities, ng mga celebrities, kundi bibigyan lang namin ng buhay at ng aliw at ng ngiti yung mga issue na nagdaraan sa buhay niya sa pamamagitan ng Quizmosa. Follow up.
since everyday ito, tapos may daily winners ba kayo? Meron kayong semi-final winners or meron kayong Okay. grand winners? Ganun. On a daily basis lang po kami. Wala po hindi po ito tawag ng tanghalan. Diba? Wala pong grand champion dito. Basta everyday may nananalo po at pwede bang mangyari yun? Malay natin eventually, hindi ba? Kasi sabi ko nga 20 years ito eh. So pwede magbabago yung aming mga segments, di ba? Kasi syempre kailangan sumabay kami sa agos ng digital ngayon, di ba? Kung ano yung uso. Pero mas maganda, sasabay kami, pero babaguhin namin ng slight yung agos. Kasi minsan, dami nang nambubuli eh. So ito, hindi po kami bubuli. Kung mambubuli man kami, mga sarili namin ibubuli namin sa on-air. Thank you. Thank you, Tito Jude. And Mama Ogs, yung follow-up lang po doon sa na-share nyo na yun. Speaking of, kasi syempre superstar na po kayo digitally. Lahat kayo. Kaya totoo naman, di ba? With almost 4 million subscribers. And how would you, at nagbabalik na kayo sa Free TV, so paano mo binabalanse? Dahil dry run na kayo kahapon, di ba? Ano yung parang mga thoughts mo kagabi after yung dry run na parang i-inject mo from digital to Free TV and vice versa? Maganda rin yung maganda rin pagkakapasok namin dito. Lalo na ako na maalam sa digital. Hindi man ako techie, pero alam ko yung kung paano tumatakbo ang digital. Sinasabi ko nga, ang attention span ng mga tao ngayon ay first 8 minutes lang ng kanilang panonood pag YouTube. First 8 minutes. Ngayon, kung na-hook mo sila, nakuha mo yung attention nila, dire-diretso nilang panonoorin yan. Ngayon, dito sa TV, di ba? Parang pwede ka nilang hindi ka nila marirewind eh. Pwede silang mag-CR, pwede silang magkutkot ng kuko, ng kung ano man ang pwede nilang gawin habang umaandar ito, umi-airy ito, na kasi hindi kami engaging. So gusto namin ang goal namin, walang aalis sa pwesto. Gusto namin manonood sila all throughout. Bongga. Thank you, Mama Ogs. And susunod po magtatanong si Tita Lea Salterio po, ng Philippine Star People's Church. Yes, hi Tita Lea. Hi, good afternoon. Ilang millions na MJ? 3.8 no? Yung last ko na check. Yung... Sabi ko na stalker to si MJ. Yung last po na subscribers si Mama Ogs. Congratulations. Pero alam mo, kahit 3.8 million or 10 million ka, kung hindi talaga engaging yung content mo, hindi manonood yung 4 million mo. Hindi manonood yung 10 million mo. Kung you have only 100,000 subscribers, pero nasya ka, naka 2 million views ka, ibig sabihin, maraming naghanap sa'yo. Kaya iba ang labanan sa digital. Kaya dapat lagi ka lang mag-upload para hindi matulog yung algorithm. Wow. Di ba may algorithm ako? So, technical nga pala. Hindi ako marunong mag-edit, Pero alam mo yung pulso. Oo, yung pulso alam ko. And ito nga, pinanganak nga yung vlog ko. Pandemya eh. Nakasilat ako eh. Nung pandemya, hindi umaalis ng bahay mga tao. Isa lang ang representative para mag-grocery, di ba? Kaya ang tutok nila sa digital. So, ayun, nakapasok ako, naka-penetrate agad. Good question na ako. How do you... Hindi pa ba? Oh my God, masyado lang ako na Sorry. How many times na ito din tatanungin ko. Anyway. How many times akong Ha? Ako na lang sa isip mo. Yun. Yeah. How many times kaming Hindi, ikaw ba lang for this show? Yung namili. Oo. Or sino nagbigay? Yung mga namili, kailangan kasi
Kasi sila yung ano ko, sila yung babatuhan ko, sila yung magbabato sa akin. Sila yung tatanggap. Ako rin yung tatanggap ng mga bato nila sa akin. So, yung mga kasundo ko dapat ang nandito. So, kilala ko na si Ton, si Jeg, si Kit. Si Kit, kaya namin sinali to. Kasi Gen Z. So, ikaw na namili. Yes. Apo. Yes. Si Kit, kaya namin sinama. Kasi Gen Z. Parang meron kaming perspective ng Gen Z. Pagdating sa pagbibigay ng opinion from the audience. Baka meron siyang hearing na hindi namin alam kasi Gen X ako, Boomer ito, wow, joke. Millennial sila, di ba? So, Gen X, Millennial, tsaka Gen Z. How do you feel now na you're back on live TV? Live ba kayo? Or with taping din? Sa ngayon, hindi pa kami mag-live kasi kailangan namin i-master pa yung ano namin doon, yung dynamics namin. How do you feel now that you're back on TV? On TV? Syempre tutuwa ko kasi digital talaga lang, di ba? For so many no, years. actually, choice ko talaga manatili na lang sa digital dahil sa totoo lang, nung araw na lumalabas ako sa talk show, sa teleserye, sandali lang. Sorry. Alam ko yan. Ganyan kami. Hindi, inaano ko lang, dati kasi ayoko na talaga mag-TV kasi nga sa digital pa lang, feeling ko mas kilala ako sa digital kaysa nung nagte-teleserye ako at nagto-talk show ako. Ngayon, grabe na, ang dami-dami na nagpapapicture, tapos inuutusan pa akong pa-develop. Wala nang gano'n. Wala na ba? Hindi. Marami lumalapit, nagpapapicture sila. Nakakatuwa. Sabi ko nung araw, hindi ko ito na-experience. Yung gano'n lang sila. Oo, kaya sabi ko, ayun, parang kinakain na ng digital audience yung TV audience. Kaya ngayon naman, syempre, nakakatuwa dahil ang TV5 lumapit sa akin at nilatag nila yung kanilang plano na naaliw naman ako, na-excite naman ako. Kaya, ayan, andito kami ngayon. Syempre, ang goal din namin ay manood yung mga tao sa kanilang television. What was your last venture sa TV? Yeah, before ka nag-digital. Yung gumawa akong teleserye sa ABS-CBN, yung Sandugo. Nung bago masara ng March 15, 2020, buti natapos na namin yung Sandugo. Sa talk show naman, 2017 pa. Natapos yung talk show. So ito ngayon, talk show with a twist or quiz game with a twist. At dito yung talk show. Chismis game. Exactly. Thank you, and good luck sa inyo. Yung co-host ro. Ano daw? Chismis. Ano raw yung chismis tungkol sa'yo na gusto mong i-correct? Siguro yung nakatira ako sa Jensen. Ayun kasi parang, ewan ko si nandito ba yung na parang in-upload. Nung pandemic daw, nasa Jensen ako nakatira. Nasa Cavite naman ako kasi basta alam lang nila kasi nag-aaral ako sa Jensen. Pero hindi ako nakatira doon, online. Yun lang siguro para sa akin. Iniyak mo ba yun? Ba't ikaw bigla nagtanong? Siya na. Ayun lang yung sa akin. Dinibdib mo ba? Nagkaroon ka ba ng mental health issue? Hindi ko correct ko lang, nasa Dasma lang ako, nasa Cavite lang. Okay, ikaw naman. Ako naman yung sabi nila babae daw ako, hindi po. Hindi po ako babae. Rockstar po ako sa amin. Wala naman ako nababalitaan pa na chismis about me. Wala din naman. Okay. Kasi hindi. Yung mga sinasabi nila sa akin, yung pang-bubog doon. Totoo naman yun. Yung chismis yun. Wala naman ako i-correct. Yun. Ikaw, Tef. Parang ikaw madami.
Ready na po kami, naka-roll na po, naka-record. Oo, nakakaloka. At ang dami-dami namang maling sa akin, interpretasyon, maling impression sa akin. Na hindi, ha? Half Brazilian. Half Gaga. Hindi. Di ba ako na? Ako na, di ba? Bigay ako kayo ng moment, ha? Joke. Anyway, hindi marami naman sa akin. Siyempre, may maraming, sa totoo lang, medyo kinakabahan din ako sa show na ito. Dahil meron din mga artista na hindi rin naman namin ma-please pag nag-showbiz update kami. Yung iba nagtatampo, yung iba nagagalit, ganyan. Wala naman kaming magawa. Dahil katulad din ng mga reporters na naririto, hindi naman din lahat ng reporters kaibigan ng lahat ng artista, di ba? So, yung misconception sa akin na buti nga tapos na yung patay na yung issue na ampun ko lang yung mga anak ko. Tapos na yun. Dahil minsan meron akong nabwisit ako one time dahil may sa isang supermarket, binati ako. At kasama ko yung isang anak ko at sinabi niya ano yan, pamangkin mo? Hindi po. Adopted mo? Yung ganun. Sabi ko, pero babae pa naman yan. Parang gusto ko siyang gusto kong i-try sa kanya para magkaroon siya. I-try sa kanya na sabihin. Kala ko try eh. My God, na-misinterpret yun naman. Hindi, di ba minsan... Naka-Facebook live pala. Hindi, di ba? Anyway, yun, ano lang yun, ako iniisip ko na lang, itong mga bashers na ito, pag pinansin ko to, effective sila. Mararamdaman nila na effective sila kasi pinatulan sila. Di ba? Na relevant sila kasi pinatulan sila. So, hindi ko sila, I will not give them oxygen to breathe. Ika. So, bahala sila kung anong isipin nila sa akin. At maganda rin nagme-maintain ka ng bashers para, alam mo yun, may naapektuhan ka rin ibang tao sa presensya mo. Anyway, ayun, yung marami namang misconception sa akin. Hayaan ko na lang sila. Ano na, kuya? Okay na? Thank you po. Thank you so much for your question. Thank you rin naman maog sa mga shinare mo. And of course, we do have Tita Erlinda Rapadas ng Bulgar. Tita, congrats sa inyo. Ay, maraming salamat sa regalo mo, Tita Erlinda. Ang tanong ko lang sa inyong apat, ano ang pinaka-sikreto para makuha nyo yung mga viewers, yung may present nyo sa show? Anong sikreto? Anong talagang magiging element niyan? Okay, so hindi pa mo namin, hanggang ngayon kahit sikreto, hindi namin siya maisikreto dahil hindi pa namin alam kung paano kami tatanggapin ng mga televiewers dahil bago kami dito sa TV5, bago na rin po ang landscape ng panonood ng television, ang kanilang viewing habit, nag-iiba. So hindi namin alam kung paano namin sila ma-engage, ma-encourage na manood sa amin. So gagawin lang po namin yung best namin together with the creatives at sa suporta ng Kapatid Network para mabigay namin yung best namin sa mga manonood. So ngayon wala pa kaming maano na sikreto eh. So nananatiling sikreto yan. Dahil muna ha. Kaya Tita Jex naman. Sabi mo kanina, naging manager ka ng comedy bar and then during the pandemic, nag-vlogs ka. So ngayon may bago kang career. Paano yan? Anong atake mo sa bagong journey mo bilang isang TV personality ngayon? Sa akin po, wala naman po. Kasi parang wala rin pagkakaiba sa vlog. Ang pagkakaiba lang po nito, medyo mababawasan lang yung mga dapat mong sabihin at saka yung mga biruan nyo. Sa comedy bar kasi kahit ano, kaya sa vlog kahit ano pwede nyong sabihin. Pero dito sa TV, yun lang po. Yun lang siguro yung mababawasan yung mga joke na mga kaharutan. Kaharutan. Pero syempre yung goal ni Jex talaga, gusto niya talagang makalipot kasi magpapa-sex change po siya. Wala!
Wala. Ika-confirm mo pa po ba yun, Tita Jess? Ayan, sinabi mo sa next ano nga yun. Yung next regulate. Sa next season yun. Next phase, iba na pala, no? Di ba nagawa mo na yun? Oh, ano? Yung? Alin? Nagpapalit na talaga siya, kaya lang. Oo, nagpapalit na ako, kaya lang may naiwang ugat. Hindi ka lang, bumabalik pala. Tinutubo. So dapat pala online, buti na online to. Hindi, buti na lang dapat pala tinatanggal pati ugat. So andyan po siya ulit. Kay Kid Yambo naman. Kid, ano bang Gen Z ka nga, sikreto yan. Ano yun, yung anong sikreto mo para, yung edge mo para makakuha ka ng mga scoop over the others na, yung showbiz scoop. Lalaki ka kasi, di ba? Paano ka makakakuha? Anong sikreto? Anong bentahe? Para makakuha ka ng mga latest chismis, yung mga scoop, yung mga sikreto ng mga celebrities. Siguro po, base na lang din ako sa mga kasama ko kasi once na may alam ako, kasi may GC po kami. So, every night, ang gagawin namin, magbabatuan kami, magsa-search kami kanya-kanya kung ano yung pinakamainit at mga trending na pwedeng itanong sa show. So, ayun po ang ginagawa namin. So, may kanya-kanya po kami opinion. Pwede po kami magbigay ng topic sa show or question na pwede namin gamitin mismo sa quiz mo sa po. So, mag-feed ka rin sa kanila ng sasaga mo? Opo. Okay, thank you. Edge ko po, siguro, dahil ako po pinakabata eh. Pangalawa po si Tonton, pangatlo si Jex. Si Mama O kasi, ito si Mama O, hindi naman, kasi tamang edad, kumbaga. So, dahil iba po ang ang pagbata po, iba po yung opinion. Katulad sa issue ng magulang at anak, di ba po? Iba po yun sa amin, iba po yun sa magulang. So, ayun po, medyo nagkakaroon ng konting debate, pero nagkakasundo naman kung ano magandang sabihin. Okay. Thank you and good luck. More on a singer than a stand-up comedian. Opo, kasi po sa Comedy Bars may roles kami doon. Yung iba po, more on chika sila. Kami po more on singing, pero kailangan somehow nakakapagpatawa po. So, nag-vlog ka rin? Nag-vlog din po kami. So, anong bentahe ng pagiging singer and comedian na nai-impose mo ba yan? Nagagawa mo ba? Nagiging beneficial ba yan sa vlog? Very po kasi di ba pag nasa vlog ka, wala kang kausap na tao, different siya sa may mga audience kang kaharap. So yung sa vlogging po, maging katatawanan siya. So kung bibigyan ka ng saan mo gustong mas sumikat, maging a singer or a comedian? Ay parehas po, syempre. No, diba? Kayo po, ano po? Hindi, siya lang magtatanong. Sorry, tita. Fault ko po. Siya lang magtatanong. I love you, tita. Thank you, Tita Erlinda. And of course, kung may gusto po magtanong. Pag nanalo kayo, daily po to So, magandang sumali, chismosa ka na. Magkakapera ka pa, di ba? Yun na. Ika nga ng chismosa ay pakinabangan na natin ang pagiging chismosa natin. So kung marami kayong alam sa showbiz, ayan, pwede mo kayong sumali dito. At ano naman to, i-open naman namin to sa lahat. Sabi ko nga, from all walks of life, kahit mga bata, pag meron kaming panawagan para sa mga batang contestants, pwede silang sumali dito. Pero syempre, mag-iimbita rin kami ng mga TV personalities, mga taga-showbiz industry para sumali rito at makiisa. At open din ang aming Quizmosa para makatulong din kami sa promo ng mga pelikula na ipalalabas ng mga actors. Audience ba kayo sa studio? May audience po kami ang tawag po namin sa kanila ay mga kapitbahay. So, namimili po kami kung ang tawag namin sa kanila mga kapitbahay or audience nias. I love it. Mama Ogs, pwede niyo po ba gawin yung call sign, yung call sign niyo para po sa mga kapatid nating nanonood ngayon? Ayan, syempre. At simula na nga po sa October 21, ang
kabago at ang late po ang game show na talk show pa. Kaya pinag-isa po ito at tinawag po natin itong Quiz Mosa! Yes! Maraming salamat po. Quiz Mosa, October 21, 2:30 p.m. po yan. Pagkatapos ng Eat Bulaga. Mama Ogs, thank you Mama Ogs. It's an honor. Yan na po, smile. Quiz Mosa. Yung naka-call sign daw po, Mama Ogs. Tita Jex. Ayan. Pang official photo. Ayan. Hindi mo kayang itaas yung kamay. Ayan. Maraming salamat po. At Mama Ogs, syempre hindi na to, yung TV5 yung nakatoka rito, pero mabatiin lang daw natin yung mga celebrant natin. Ngayon, October, si Tito Alan Jones at si RM Marcelo. Happy birthday, Alan! At si RM, happy birthday! At alam niyo ba, may pa-cake ang TV5 sa inyo. Oo. Andiyan na po! Ito na po yung mga pagpumula ng diabetes. Since member po tayo ng media, kaya media RM! Happy birthday, guys! to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, Alan and RM! Salamat. Papicture tayo, dali. Parang pwede magtonton si RM. Happy birthday po! Thank you. Maraming salamat po sa mga vloggers natin. Alam ko meron pa kayong iba at yung ibang mas pinili na naririto sila. Thank you so much sa lahat ng suporta at alam ko rarakit pa kayo sa iba. Naiintindihan namin ito. Yes. Itago niyo po yung cake kasi gagamitin sa next birthday. Gagamitin pa yung cake sa next birthday. Oo, sa next birthday. Oh my God. Grabe, totoo. Ayan. Thank you so much. Ate Nitz, thank you. Si Ate Nitz walang... Yung nalabas na isip niya. Ayun, Marlene.